umpisahan na po agad natin etong ating talakayan dito po sa nakita nating balita na kung saan mga kababayan, di ba nung nakaraan, parang yung mga DDS at mga kababayan or yung mga taga-suporta nitong si Digong, parang nasa 20% pa sila. And then bumaba sila mga kababayan ng 16%. Pero anong nangyari? Ba't parang 15% na lang ata yung natira ng mga taga-suporta nitong si Digong? Hindi lang mga taga-suporta yung nababawasan pati yung mga vlogger, di umano nitong si Digong nawawala na. Mga kababayan, yung iba nagbabalik loob na, yung iba iniiwanan na etong si Duterte at nagpapalit na ng topic mga kababayan. Bakit kaya ganon? Bakit kaya yung mga vlogger at mga taga-suporta ni Digong unti-unti nang nawawala sa samahan nitong mga Duterte? Anyway, mga kababayan, mamaya natin pag-uusapan yan. Ito, i-play muna natin etong nakita nating balita galing po dito sa UNTV News. Sabi po kasi dito, suporta ng mga Pilipino kay PBBM tumataas. Pro Duterte, bumababa ayon daw po sa Okta Research. Bakit kaya? Ito, i-play po natin. Tumaas ang bilang ng mga Pilipino na nagsasabing pro-Marcos sila sa ikatlong bahagi ng 2024, habang bumaba naman ang bilang ng mga pro-Duterte ayon sa Okta Research. Batay sa tugon ng masa survey, umabot sa 38% ang pro-Marcos. Yan tingnan nyo mga kababayan nung second quarter na talakay natin ito na kung saan yung mga pro-Duterte pamula 20% mga kababayan, di ba nung second quarter bumaba sila ng 16%. And then mga kababayan, nung lumabas na itong third quarter, tingnan nyo naman, yung mga pro-Marcos, dating 31% mga kababayan, biglang naging 36% nung second quarter. And then nung third quarter mga kababayan, naging 38% na. Ibig sabihin, nadagdagan ng 2% mga kababayan. Samantala, etong mga pro-Duterte, pamula 20% bumagsak ng 16%, and now mga kababayan, 15% na lamang po yung sumusuporta sa mga Duterte. Bakit kaya nababawasan sila? Kasi nga mga kababayan, nakikita nilang hindi na maganda yung itinatakbo nitong ipinaglalaban kuno ng mga Duterte mga kababayan laban sa ating gobyerno. At nakikita rin na marami sa mga kababayan Pilipino po natin na nagkakagulo na sila. Isa pa dyan mga kababayan, nakikita din ng mga kababayan natin yung mga pag-iwas ni Sara Duterte sa mga katanungan ng taong bayan patungkol sa paggasta ng pera ng mamamayang Pilipino. At ang isa pa dyan mga kababayan na naging dahilan kung bakit bumabagsak na yung tiwala ng mga taga-suporta ni Duterte sa mga Duterte ay dahil sa nangyayaring investigasyon ng Quadcom. Kasi nga, unang-una, yung mga kasamahan ni Duterte na nasasangkot katulad ni Bongo, ni Bato de la Rosa, at mismong si Duterte, sila natatakot silang humarap sa kamera. Mga kababayan, ngayon, yung tiwala at simpatsya ng mga tao na sumusuporta sa kanila nababawasan. Kasi ang nakikita nila, iniiwasan na lang ng mga taga-suporta ni Duterte katulad ni Bato de la Rosa yung patawag ng kamera kasi nga guilty, mga kababayan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Mas mataas ito ng 2% mula sa huling survey, habang bumaba naman ng 1 puntos ang pro-Duterte mula sa 16% noong June 2024 survey sa 15% ngayong third quarter. Diba? Samantala, bumaba rin ng 5% ang dating 31% na nagsasabing independyente sila o wala. Saka mga kababayan, ang pinakamatindi kasi dito, nakikita ng taong bayan yung trabaho ng ating presidente. Kaya tumataas mga kababayan yung suporta ng taong bayan sa administrasyon ni PBBM. Kasi piruin nyo pamula 31% na mga nagsasabi na pro-Marcos sila, ngayon 38% na mga kababayan. Ibig sabihin nadagdagan ng 7%. 7% na katao yung dumadagdag sa ating administrasyon mga kababayan. At ito naman mga Duterte, yung solid na suporta sa kanila, unti-unti nang nalulusaw. Mga kababayan, unti-unti na silang iniiwanan ng kanilang mga taga-suporta. Siguro nare-realize, naiisip nung iba na wala nang pupuntahan yung ipinaglalaban nila. Kasi nga unang-una, mismong sa kanila mga kababayan, nakikita yung hindi magandang gawain, pagpeke ng video para lang siraan ng presidente, pag-iwas sa mga usapin, lalo na pagkapag-gasta ng pera ng mamamayan, yung pinag-uusapan, lahat iniiwasan nila, mga kababayan. At ang isa pa dyan, na pinakamatinding impact sa kanila, mga kababayan, siguro, yung pag-amin nitong si Garma.
ano po, na kung saan mismong si Duterte yung nasa likod ng extrajudicial killings, kasama itong sina alias Muking, mga kababayan, at itong sina Bongo at yung sina Bato de la Rosa. Yan yung isa sa pinaka nakaapekto ng pagkawala or pagkalusaw ng tiwala ng mga taga-suporta ni Duterte kay Duterte at sa mga Duterte. Ano po? Anyway, pagpatuloy pa natin. Thank you po sa pakapiya. Ang sinusuportahan ang kampo. Ang nasabing survey ay ginawa mula August 28 hanggang September 2, 2024 sa 1,200 respondents nation. So kung ginawa yun ng September, wala pa yung pag-amin ni Garma. Eh ngayon mga kababayan, paano pag lumabas pa yung susunod na survey? Kaya pagpalagay natin, wala yung pag-amin ni Garma dyan. Pero yung September, alam naman natin kung ano yung pinakamainit na issue nun. Mga kababayan, kung ano yung pinakamatinding pinag-uusapan nun. Yung about dun sa pusit, siminit, at yung paggasta ng pera ng mamamayan. Diba yan yung pinakamainit na usapin nun? Eh ngayon, kung pagbabasihan pa natin yung mga expose nitong si Garma, pag-iwas ni Bongo, pagsisinungaling ni Bongo, at nitong sina Bato de la Rosa, mas malaki ang epekto niyan mga kababayan sa mga susunod na survey pa na lalabas. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nationwide. Ayan na, maliwanag mga kababayan na bumagsak po ang suporta ng mga DD-shit dito po kay Duterte ng 15% at sa mga Duterte. Mga kababayan, pamula 16%, bumagsak sila ng 15%, and then yung mga pro-Marcos na dagdagan. Ibig sabihin, dumadami na tayo. Mga kababayan, dumadami na ang nagmamahal sa administrasyon ni PBBM at nagtitiwala sa ating presidente. Dahil kung titingnan nyo, may mga Collier survey dyan, mga kababayan, na talagang pagka ang pinag-usapan ay tiwala sa gobyerno, mas marami pa rin ang nagtitiwala sa ating presidente. Kasi nga naman mga kababayan, nakikita nila yung ginagawa ng ating presidente na pagtatrabaho at nakikita nila yung nagawa din ng ating presidente. Ano po, at doon naman dito kay Sara Duterte, pag pinagbasihan, yung tiwala ng mamamayan sa kanya unti-unting nawawala kasi nga hangga't hindi niya ipinapaliwanag kung paano niya ginasta ang pera ng mamamayang Pilipino, eh walang mangyayari. Mga kababayan, patuloy lang nawawala ang tiwala sa kanya ng sambayan ng Pilipino. Ano po ngayon? Punta naman po tayo dito sa isa pang usapin mga kababayan, patungkol po dito sa mga sangkot sa drug war. Dahil alam naman natin na nagsalita na itong si Garma mga kababayan at alam din naman natin na si Bongo ay iwas pusoy na, wala daw siyang kinalaman. Diyan daw po sa drug war ni dating Pangulong Duterte. Eh di ba kung matatandaan nyo nung tinatalakay yung PIDEA leaks, ano yung sabi ni Bongo doon? Pagka hindi natutukan, yung pagsugpo sa illegal na bato na yan, mga kababayan, eh babalik daw. Babalik daw yung ipinagbabawal na bato dito sa ating bansa. Eh kahit kailan naman, hindi naman nila nasugpo yun. So ibig sabihin, nakatuon din yung pansin ni Senator Bato de la Rosa sa pagsugpo ng ipinagbabawal na bato. Naging mali nga lang yung pamamaraan nila kasi ang tinarget nila mamamayang Pilipino, hindi yung mga big fish, mga kababayan. Ano po, so ito, i-play po natin etong nakita nating balita galing po sa News 5. Mga kababayan, ano po, i-credit natin sa kanila yan. Hindi pa yan natin, gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin. Isang tauhan ni Senator Bongo ang nadadawit at sinasabing may papel sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Sino ba yan? Si ano ba yan? Si alias Muking Aquileno ba yan? Di umano. Di umano ha. Yan ba yun nadadawit mga kababayan? Anyway. Rawa ang nakatoka sa pamamahagi ng pabuya para sa mga makakapatay ng drug suspects. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Okay, for the meantime, Iimbitahan sa susunod na pagdinig ng House Quad Committee tungkol sa extrajudicial killing si alias Muking. Base sa isinubiteng drug war diagram ni retired police colonel at dating PCSO General Manager Royina Garma, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-utos umano na ipatupad ang Davao model ng drug war sa buong bansa. Si Senator Bongo ang isa sa mga pinagkakatiwalaan niya rito. Ang tauhan naman ni Go na si alias Muking sa Presidential Management Staff. Yan data mga kababayan yung si ano. Di umano. Hindi ko naman sinasabing siya talaga. Pero baka di umano ha. Yan ata yung si alias Muking Aquilino mga kababayan. Na dapat ngang ipatawag ng Quadcom para malaman kung siya ba talaga yung mismong pinagkukunan ng pera mga kababayan para ibigay, i-reward
dun sa mga kababayan nating pulis na involved sa extrajudicial killings nung panahon ng Duterte administration. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Ang nakatoka sa pamamahagi ng reward money sa mga makapapatay ng mga sangkot sa iligal na droga. Si alias Pedro naman na tauhan umano ni dating CIDG 11 Chief Edelberto Leonardo ang itinalagang mag-deposit ng pera. Pero dadaan muna ito sa kanyang boss na si Leonardo na nangunguna sa task force bago Grabe, no? ipamahagi ang pera sa mga ahensyang may Saka kahit itanggi ni Bongo yan mga kababayan, sabihin niya na wala talagang hindi talaga siya sangkot sa drug war. Siya yung SAP nung mga panahon na yan na si Duterte ang presidente. Siya yung mismong pinagkakatiwalaan ni Duterte mga kababayan. Natural sa kanya babagsak talaga lahat ng bilang ng mga binawian ng buhay nung panahon na nakikipaglaban sila or madugong pakikipaglaban nila sa ipinagbabawal na bato. Kasi nga, siya yung pinagkakatiwalaan siya yung assistant secretary nitong si Duterte mga kababayan. Kung ano yung posisyon ni Lagdameo kay PBBM, ganun yung posisyon dati ni Bongo dyan kay Duterte mga kababayan. Kaya lahat talaga ng mga information kay Bongo papatak bago dumating kay Duterte. Kaya nga kung matatandaan ninyo, di ba, nung nagkakaroon ng tawag dito, ng hindi pagkakaunawaan itong si Bongo at yung mga anak ni Digong, di ba minsang nabanggit ni ninyo yan? Na kung saan bago sumagot sa telepono itong si Duterte, si Bongo muna ang sasagot. Ano po, kasi nga siya yung pinagkakatiwalaan ni Duterte mga kababayan sa lahat ng bagay. Kaya kung iisipin po natin kahit itanggi niya na wala siyang kinalaman dyan sa extrajudicial killings na yan at madugong pakikipaglaban nila sa ipinagbabawal na bato, malaki ang partisipasyon niya dyan. Kasi siya ang pinagkakatiwalaan ni Duterte. Ano po, anyway, nalaman sa drug war. Ayon naman kay Quadcom Co-Chairman at Manila 6th District Representative Benny Abante, may nakikita na silang senyales na isisiwalat na rin ni Leonardo ang mga nalalaman niya tungkol sa war on drugs. tama! It's up to him. Hindi naman namin siya pipilitin. Nananatili naman daw bukas ang Quadcom hindi lang para kina Duterte, pati sa iba niyang pinagkatiwalaan noon sa war on drugs na sina Go at dating PNP Chief at Senator Bato de la Rosa. Sapat naman na raw ang mga naging testimonya ni Garma tungkol sa drug war. Diba? Gagawin daw itong basehan sa preliminary investigation at pagbuo ng kaso ng Department of Justice para panagutin ang mga nasa likod nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Ituloy pa natin mga kababayan. Kasi 'di ba kung matatandaan nyo, itinatanggi ni Bongo yung reward system daw mga kababayan or yung pabuya sa mga babawian ng buhay kapag doon sa mga pulis na makakakitil ng mga drug addict mga kababayan. 'Di ba kung matatandaan nyo, napag-usapan natin yan na 20,000 hanggang 1 million yung reward. Kada ano yun mga kababayan by category. Kasi nga pagka street drug suspect lang, nasa 20 mil. Pero kapag medyo malaki-laki na mga kababayan, nasa 300 data yun mahigit. Ano po, tapos kapag politician na mga kababayan, nasa 500, kapag drug dealer na, nasa 1 million na. Ano po, kaya kung matatandaan nyo, sunod-sunod yung mga patayan ng panahon ng Duterte administration. Kasi nga, dati pa namang pinag-uusapan yan. Kahit nga itanggihan ni Bongo ngayon, kahit nga hindi i-reveal ni Garma yan, yung mga reward system na yan, dati pa yung pinag-uusapan, presidente pa si Duterte, pinag-uusapan na po yan mga kababayan. Ano po, kung matatandaan ko dati, parang babago pa lang ata ako nagsisimulang vlogger noon, pinag-uusapan na yung issue na yan, yung reward system na yan, at saka yung kota-kota system. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Ang ginawa ni Senador Bongo ang akusasyong may reward system noon sa Duterte drug war. Ginit din niyang wala siyang papel sa operasyon ng gera kontra droga. Nasa frontline ng balitang iyan, si Mean Los Baños. Diba, puro tanggi na si Bongo? Alam niyo, hindi nakapanipaniwala yan, mga kababayan, yung mga pinagtatatanggi ni Bongo, yung mga pinagsasasabi niyang yan. Hindi na paniniwalaan ng taong bayan yan. Dahil minsang nakita ng taong bayan yung kasinungalingan ni Bongo nung itinatanggi niya yung about sa Pogo, na dati pa daw ayaw na niya sa Pogo. Pero isa siya sa bumoto para magkaroon ng legitimacy ang Pogo dito sa Pilipinas, mga kababayan. At isa din siya sa hindi bumoto na ma-phase out, maban, matotally ban ang Pogo dito sa ating bansa. Yun bang ayaw sa Pogo? Ngayon, kung titingnan natin mga kababayan, since minsan na nating nakita na nagsinungaling itong si Bongo, natural magsisinungaling siya dito. Expected na yan, alam na yan, inaasahan na yan ng taong bayan
na itatanggi mo yan, Senator Bongo. Pero ayon sa investigasyon ng Quadcom at sa ginagawang investigasyon ng Quadcom at ikaw ang itinuturo ni Garma, hindi mo maitatanggi yan sa mata at tenga ng publiko. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang dating kanang kamay na si Senator Bongo ang itinuro ni retired Police Colonel Royina Garma na sangkot umano sa reward system sa bawat taong mapapatay noong drug war. Giit ni Senator Go, wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po ito. kahit siya ang Special Assistant to the President noon, wala raw siyang papel sa drug war. Ito mga kababayan ha, ito tanong ko lang naman. Ay mga nanonood sa atin dyan ha. Ito tanong ko lang naman, naniniwala ba kayo na walang partisipasyon etong si Bongo sa extrajudicial killings at drug war nitong si dating Pangulong Duterte mga kababayan? Gayong sa yung asap nitong si Duterte, pinagkakatiwalaan ni Duterte sa kanyang gabinete at kasama lagi ni Duterte. Mga kababayan, kasi expected na yan, inaasahan na yan ng taong bayan na itatanggi niya talaga yan. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Hindi naman po maiwasan na ako yung tinatawag parati ng presidente. Halika rito, i-arrange Ayan na mo nga, mga meetings. Pero hindi po sa operations ng war on drugs. Sa ibinulgar Imposible. ni Garma, sinabi niyang Nanggaling na sa bibig ni Bongo, hindi may iwasan na siya lagi ang tinatawag ng presidente. Pero dun lang daw hindi. Sa partisipasyon niya sa drug war, mga kababayan, imposible yan. Kasi ikaw nga ang laging tinatawag ni Duterte. Natural, yun pa ba namang isang pinakamahalagang ipinangako ni Duterte nung panahon na nangangandidato siya, hindi kanya isasama? Di ba alam niyo mga kababayan, ang isang naging dahilan kung bakit nanalo si Duterte bilang presidente noong 2016, mga kababayan, ay dahil sa kanyang commercial, nalilinisin niya sa ipinagbabawal na bato ang Pilipinas sa loob lamang ng 2 hanggang 3 buwan ata yun, hanggang sa naging 6. Mga kababayan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. At ang isa pang naging dahilan kung bakit niya nanalo, kasi nangako siya na ipapalibing niya sa libingan ng mga bayani etong si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., mga kababayan. Ngayon, kung titingnan po nating mabuti, yung isang pinakaunang naging dahilan ng pagkapanalo ni Duterte, hindi niya isasama si Bongo. Yung ipinangako niyang drug war, mga kababayan, hindi niya isasama si Bongo dyan. Napaka-imposible naman. Anyway, ipagpatuloy pa natin. ang kanang kamay ni Go na si Alias Muking ang siyang may hawak ng reward system. Pero dumistansya riyan si Go. Schedule lang daw ng dating Pangulo ang pinakikialaman niya. Handa rin daw siyang humarap sa investigasyon ng Kamara kung kinakailangan. Pinag-aaralan na rin daw ng legal team ni Senator Bongo kung pakakasuhan ba niya si retired Police Colonel Garma dahil sa mga sinabi nito sa Kamara at kung kinakailangan. Pag hindi mo nagawang kasuhan si Garma, ibig sabihin duwag ka, takot ka. Pag hindi mo nagawang kasuhan na itong si Garma, ibig sabihin totoo at tunay yung ibinibintang sa'yo ni Garma. Kasi ikaw yung itinuturo eh. Ikaw yung itinuturo na pinagre-reportan nitong si Leonardo ng bilang ng mga nasawi ng mga kababayan nating Pilipino dahil sa kapalpakan ninyo sa pagsugpo sa ipinagbabawal na bato. Dahil sa pag-aasam nung iba na magkaroon ng 20,000 at 500,000 mga kababayan kada ulo na machuchugi nila. Ano po, kaya kung titingnan natin mga kababayan, kung hindi niya masasampahan ng kaso si Garma, ibig sabihin, duwag ka at tunay yung sinasabi ni Garma. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Maghahain din daw ang senador ng resolusyon para paimbestigahan sa Senado ang mga akusasyon ni Garma, gayon din ang buong issue ng war on drugs para lumabas na raw ang katotohanan. Mas maganda yan. Mga kababayan, mas maganda. Magsulong itong si Bongo ng resolusyon para imbestigahan yung drug war na yan dyan po sa Senado. Para magkaalaman mismo dyan sa Senado na talagang si Bato de la Rosa involved talaga, mga kababayan. At magkaalaman dyan, ipatawag nila si Kerwin Espinosa para mismong harapan na sasabihin ni Kerwin Espinosa na si Bato de la Rosa ang nagturo sa kanya para idiin etong si Laila de Lima. Mas maganda nga gawin ni Bongo yan para maipahiya niya yung kasamahan niya. Yun yung pinakamainam na dapat niyang gawin. Kasi pagka inimbestigahan niya sa Senado, automatic uupuan niya ng ibang mga senador na magagaling
Lalo na mga kababayan pagka naandya dyan yung sina Villanueva na yan at yung yung sina Gatchalian at si Senator Risa Hontiveros, magigisa talaga dyan mga kababayan yung dapat magisa. Katulad na lamang nung mismong itinuturo ni Kerwin Espinosa na nagturo sa kanya magsinungaling. Nung panahon na ginigisa nila, etong si Dilima. Mas maganda gawin ni Bato yan. Ni Bongo, mga kababayan. Ayon naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa na PNP chief, noong kasagsagan ng Duterte drug war, wala siyang alam tungkol sa di umano'y reward system. Wala rin daw siyang budget para dito. Nalulungkot naman si Senator Go dahil lahat ng dumidiin sa kanila ngayon ay pawang mga supporter ng drug war noon. Lahat ng SONA 2016 up to 2021, 6 na SONA. Tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Nga naman. Standing ovation po ang Kongreso at ang Senado. Tapos ngayon, mag-isa na lang siya, puro sisi pang inabot. Nagbabalita mula Ayan mga kababayan. Alin sabi ni Bongo, nung panahon daw ni Duterte, 6 na SONA daw yung nagdaan. Pagka daw si Duterte mga kababayan nagsasalita about do sa pakikipaglaban or madugong pakikipaglaban nila sa ipinagbabawal na bato, lahat daw tumatayo, standing ovation, and then nagpapalakpakan pa mga kababayan. Tapos, ngayon daw, natapos na yung termino ni Digong, mga kababayan, bigla daw pong napunta kay Duterte yung sisi at nag-iisa na lamang. Paano ba naman kasi mga kababayan? Nung panahon kasi ni Duterte, pag hindi ka pumalakpak at naging against ka kay Duterte, automatic pag-iinitan ka. Pag pinag-initan ka mga kababayan, baka mapatulad ka kay Leila de Lima na mabilanggo ka ng matagal. Swerte mo pag nabilanggo ka, malas mo, pagka ipinatumba ka. Mga kababayan, di umano. Kaya kahit sino talaga mga kababayan, mapipilitang sumang-ayon kahit nakikita mong mali. At ang isa pa dyan, noong mga panahon kasi ni Duterte, lahat ng tao bulag. Bulag sa kanya mga kababayan. Lahat ng tao akala maganda yung ginagawa niya. Ngayon nga lang natin nalaman na ito pa lang si Pastor Kibuloy mga kababayan. Etong si Kibulok sangkot pala diyan sa pangmumulestya ng mga kababaihan at ng mga bata. Ngayon din lang natin nalaman na yung palang ginagawa ng Pogo hindi na nakakatulong sa ating Pilipinas at nakakaperwisyo na. Ngayon din natin nalaman mga kababayan na ito palang si Roque di umano i-involve sa Pogo. Ngayon din natin nalaman mga kababayan na sa kabila ng pakikipaglaban nila or pagsasagawa nila na madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato, bilyon-bilyon pala yung naikot na ipinagbabawal na bato. Sa pamamagitan nino, ayon sa isinawalat ni Jimmy Guban, ang isa sa nagpapaikot niyan si Mans Carpio mga kababayan, itong si Carpio at saka itong si Pulong Duterte kasabwat si Michael Yang. Biruin nyo kahit sino talaga magbabago yung pagtingin. Kahit sino talaga bibigyan ng hustisya yung mamamayang Pilipino natin na nabiktima nung panahon ng Duterte administration na akala natin maganda pero definitely mas lalo palang nakasama. Alam niyo kung tutusin mga kababayan, ngayon nga lang din natin nalaman na yung palang teritoryo natin nung panahon ng Duterte administration na pabayaan pala. Di ba kahit sino, pagka nalaman yung mga ganyang klase ng bagay, magbabago yung pagtingin. Mga kababayan, kung si Banat Bay nga, sobrang tindim bumanat kay Isko Moreno, nagbago yung pagtingin ng mamamayang Pilipino pa kaya? Hindi magbago ang pagtingin kay Duterte pag nalaman niya? Pag nalaman nila mga kababayan na puro palpak pala. Or karamihan sa mga nagawa ni Digong, or yung ibang mga matitinding nagawa ni Digong, puro kapalpakan yung naging resulta. Ano po mga kababayan? Anyway, yung sinasabi ni Bongo dito na nag-iisa na lamang po si Duterte, tunay yan. Bakit mga kababayan? Kasi kita nyo naman yung lumabas na Okta Research survey mga kababayan, yung mga DDSet unti-unti nang bumibitaw ng pagsuporta kay Digong. Ibig sabihin mga kababayan, hindi na nila nararamdaman yung presensya ni Digong na papunta sa mabuti. Yung nakikita ng mga taga-suporta niya siguro, dadalhin na sila sa hindi maganda. Mga kababayan, ginagamit na lang sila. Yun yung nakikita siguro dyan ng iba. Ano po, dahil the more na iniiwasan nila, etong kanila mga dapat harapin mga kababayan, the more na pinapatunayan nila sa mga taga-suporta nila na hindi dapat sila pagkatiwalaan.